Magandang oras mga ka-TH, meron tayong video dito. Napakaganda ito dahil nadiskubre ng ating ka-TH. Tawagin na lamang natin sa pangalan na Ronnie, isang adventurer at isang treasure hunter din. At meron siyang natagpuan at nadiskubre. Nadiskubre nila ng kanyang team na isang sikretong World War II Japanese tunnel at nabuksan nila at dito makikita natin kung ano ang loob ng Japanese World War II tunnel na minsan ay pinaglagakan o pinagtaguan ng mga Japanese treasures. Well, narito ang video courtesy ng Banban Museum, ating panoorin. In 1945, with the retreat of the Japanese forces at Clark area, the Campbell Group was organized under the leadership of Major General Lokichi Tsukada to defend Clark Field. He was in command of the first raiding group, mostly the paratroopers, and he divided his forces with the army sectors, the Takayama, Takaya, and the Guchishitai, covering the north of Clark Field in Bonbon and the main Clark proper, and the Navy, numbering 13 to 17 combat sectors. All in all, the Campbell Group had a formidable force of 42,000 Japanese Army and Navy troopers utilizing the tunnel defense system and will engage General MacArthur's forces in Bonbon Hills. Okay, so ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga World War II tunnel. Karamihan ay horizontal at meron ding kakaibang vertical disenyo na tunnel. Naka-vertical siya at malalim. Bakit ganun? Bakit naka-vertical pa? 'Di ba? Ang importante lang naman ay lusot-lusutan ng hapon, 'di ba? So dapat horizontal lamang. Kaya kung vertical tunnel, ibig sabihin ay mayroong ibinaon na nasa kailaliman ng lupa. At kung ano man 'yon, ay pwedeng treasure at pwede ring ibang bagay na mahalaga sa mga sundalong Hapon, sa general o kaya sa emperor. Okay, so ito ang ating ka-TH. Meron silang natuklasan dito sa kanilang paghanap ng mga World War II tunnel. Ito ating panoorin ng video. So here's the trail leading to the tunnels of Tumpak. So this is sort of a vertical tunnel, and it's so fascinating. You can still see the stairs constructed to make it easy access, going up and down. Ito mga ka-TH. Ito ang tunay na itsura ng vertical tunnel. Mag-umpisa siya sa hagdan. Ito palagi ang sinasabi ko na ang matigas na lupa ay ginawa nilang hagdan para easy access, pagbaba, pag-akyat. At kung meron man silang dadalhin na may bibigat, ay kaya nilang mabilis na ibaba dahil mayroong hagdanan. Kaya kapag Japanese tunnel at kapag mga malalim na, meron talagang hagdan yan. Hindi pwedeng walang hagdan. Paano nila ibaba ang item? Pwede bang sa lubid lang sila dadaan? Pwede. Pero kung marami, halimbawa 30 tons of gold bars, ay kailangan ng pabalik-balik ng mga sundalo na maghakot niyan. Kaya meron talagang hagdan. Ang importansya ng hagdan na matagpuan nyo sa mga hinuhukay nyo na tunnel, kapag merong ganyan na hagdan na ang nakikita nyo, ibig sabihin sa baba niyan, sa pinakadulo ng hagdan, malapit doon ang secret chamber na pinagtaguan. So ito, meron na akong naipakitang graphical presentation sa inyo. Pero palagi ko ito sinasabi na ang vertical tunnel ay meron talagang hagdan yan. Okay, kaya eto na. Makikita, ito rin ang isang palatandaan na gawa ng Hapon. Makikita nyo ang marka ng mga piko, ayan o, ng bara sa gilid o. Man-made talaga siya. At karamihan ng Japanese tunnel, sinasabi ko na, ay wala talagang timber. Hindi sila nagtitimber kasi magagaling sila magkilatis ng lupa kung ang lupa ba ay madaling mag-bar down o hindi. Kapag ganun, hindi sila gumagawa ng tunnel sa mga bundok na buhanginin.
Ang buhanginin kasi na lupa ay madaling mag-collapse, di ba? Doon sila nagtatunnel sa parang mga clay. Yung ganito, matitigas. O, tingnan nyo, di ba? 70 years na yata ang nakaraan ng giyera. Ay, nandiyan pa rin ang hagdan. Di ba? Kaya magaling ang Hapon talaga. Magaling gumawa ng mga tunnel. Hindi yan siniminto talagang natural lang yan na lupa. Na matigas na lupa. Pababa na kasi sa estimate ko mga ano na yan. Binilang ko kasi ang steps nito sa isang video niya. 21 steps ang ito. So, ibig sabihin 21 na malapit sa 20 meters down ang lalim ng tunnel. Kaya matigas ng lupa sa ilalim. Okay, patuloy tayo sa video. Easy access going up and down. Ito, tingnan nyo yung gilid Makikita nyo ang bakas, ang marka ng mga tools. Kaya kung ganyan ang makikita nyo na sa paghukay nyo, na natanggal nyo yung backfill, so nakita nyo merong marka ng tools sa gilid, sa hagdanan, so yan na yung mga Japanese war tunnel na totoo. At malaki ang porsyento na merong nakatago, lalo na kapag ang war tunnel ay sinarado ang entrance na hindi mahalata, nilagyan ng malalaking bato. Kapag ganyan ang makikita nyo, kapag sarado ang tunnel, ibig sabihin may itinago sila. Kasi kung open yan, walang itinago dyan. Kasi open mapapasok ng tao. Pero kapag sinara ng mga Hapon ang war tunnel, ay meron silang iniwan doon. At karamihan talaga niyan sa iniwan nila ay nasa dead end. Nasa dead end ng hagdanan, nasa wall, or nasa ground, or itong sa apakan ng hagdan. Kaya kailangan din ng kagamitan ng magagandang klaseng detectors na makapag-identify ng gold. Kasi baka ang ibinaon ay mga bala lamang, or mga baril, mga bakal, mga bomba, ganyan. Isa pa nga ay kapag nakapasok kayo ng war tunnel, lalo na kapag bukas ang entrance, ay delikadong merong mga landmine or booby traps. Kasi bukas Pero kung sinara, ang booby traps ay nasa malapit sa itong big deposit na chamber nilagay. Pero wala kung maliliit lang ang iniwan, hindi nila yan nilagyan ng booby traps. Yung talagang bunker talaga ang merong mga ganyan, mga poisonous chemicals, booby traps. Pero sa 2 barita, 4 na barita na giveaway, walang nilalagay yan. Kasi giveaway, dapat walang kaproblema-problema. Kapag big deposit, mag-iiwan talaga sila ng problema sa mga treasure hunters. Yun yung mga lason or mga booby traps. Okay, patuloy tayo. There goes the tunnel. And that's, hello buddy, this is Tyson Laksamana, our eye guide. Ito ang lalim mo. Grabe. Balikan nga natin yun. Ay grabe. Vertical downward yan Kaya yan ang sabi ko na talagang malalim ang pinaglagyan ng big deposit. Ito 21 steps binilang ko ito pinutol ko na kasi ang video, mahaba yan. Pero binilang ko yan, 21 steps ang lahat ng hagdan ng steps ng hagdan. At sa dulo niyan ay dead end. Pero hindi na pinakita nila ka-TH kung naghukay sila, di ba? Pero alam na natin na kapag ganyan ay pwedeng meron talagang itinago diyan sa dulo, sa pinakadulo. So yan mga ka-TH, yan palagi ang sinasabi ko na disenyo ng mga tunnel. At kapag itong titingin ka sa kisame sa itaas, makikita mo pa rin ang mga tool marks ng mga piko at ng mga bara. At medyo pa-arko yung yung kisame. Kasi kapag arko, matibay na disenyo yan. Hindi madaling guguho. At nakita nyo parang matigas na mga bato, di ba? Ang ginawa So napakaraming ang tinanggal diyan.
Napakaraming biyak-biyak na bato. Isa rin yan sa palatandaan kapag sa labas ng bundok, sa entrance niyan, kapag maraming parang biyak-biyak na bato, yan ay mga bato na galing dito sa pinakailalim ng lupa. Kaya pag ang gilid ng bundok ay may makita kayong napakaraming parang durug-durug na mga bato na marami, ibig sabihin ay mayroong malaking malalim na tunnel na doon galing ang mga bato na biyak-biyak. Okay, so biyak-biyak hindi yung smooth, hindi yung mabilog-bilog na mga bato. Yung talagang galing sa pag-chisel na ganito. So ayan, so kapag may makita kayong ganyan, medyo jackpot na yan. Okay, patuloy tayo sa video. Ito, yan. Nakita nyo, medyo minamadali ng paggawa sa tunnel. Medyo hindi na magandang di ba? Parang hindi natapos eh. Tapos pasikip na siya sa dulo. Ayan, pero nakita nyo, hindi pa rin gumuho, di ba? Matibay talaga gumawa ang Hapon. Walang walang reinforce, walang timber. Sa lahat ng nakita ko ng Japanese tunnel, wala talagang timber. Kahit doon sa Saipan, sa Guam, yung kanilang mga tunnel doon, ganun din. Pareho din dito na disenyo sa Pilipinas. Kasi ang engineering battalion nila ay pareho ang alam sa pagtatunnel. Ganyan talaga ang style nila sa tunnel. Yung nakikita natin sa yung sa The Lost Gold of World War II na mga Amerikano, yung natagpuan nila na tunnel ay may mga timber tapos square yung pagkabutas. Ang Hapon hindi square, naka-arko yung itaas. Ang Amerikano kapag mag-tunnel, square ang pagbutas nila. Ang kisame ay flat. At ang mga Amerikano ay gumagamit ng timber. Kaya kung yun ang makita nyo, ang kano din kasi gumagawa rin sila ng mga tunnel na taguan. Pero hindi gaanong malalim na kagaya ng sa Hapon na kung saan lumulusot. Lumulusot doon sa tuktok ng bundok, lumulusot sa baybayin, sa tabing dagat. Ganon mag-tunnel ang Hapon. Ang Amerikano ay maiksi lang ang mga tunnel. At saka sigurista kasi ang kano, gumagamit talaga sila ng timber. Kaya kapag may mga timber na tunnel lang matagpuan nyo, yan ay sa Amerikano. Okay, tapusin na natin ang video courtesy ni Ronnie ng Banban Museum. Okay. This is a very nice World War II tunnel. So this is one of the tunnels of this place on the summit of Hill 500 Hill Mass. Ito yung lusutan sa ibabaw daw ng peak ng bundok na ito na parte ng Banban. Sa Tarlac to. So alam nyo na sa Tarlac napakaraming nakabaon dyan. Basta Northern Luzon marami. Okay, so kita nyo ang lusutan niya maliwanag na paitaas ito galing kanina pag-akyat nila dito sa hagdanan. Doon na yan, palusot sa ibabaw. Ito na yung ibabaw niyan, ang peak. So tuktok ng bundok, lusutan. Kapag mag-iskapo ang mga Hapon, parang kasi ang Hapon parang mga alimasag kung saan-saan lang na lumulusot, di ba? Parang mga daga. Ang daming tunnel nag-criss-cross sa ilalim ng lupa. Ganyang kagaling ang mga Hapon. Pero ang nag-labor din dyan, karamihan ay mga POWs or prisoners of war. Kaya nagagawa sila ng mahabang tunnel kasi forced labor. Walang sweldo kung sundalo pa ang gagawa dyan, ay wala nang magipaggira kasi ang mga sundalo gumagawa ng tunnel at pagod na. So wala na, hindi na magipaggira yun kung sundalo ang magtatunnel niyan.
Pero merong regiment na tinatawag na Engineering Brigade, meron talaga silang mga trabahante na gumagawa ng tunnel tsaka mga tulay. Yung Engineering Brigade nga ang nagbaon ng marami. Yan ang mga tauhan ni Takida, ni Prince Takida, ang Engineering Brigade. Yun ang mga nagbabaon sa mga footing ng tulay. Nilalagyan nila yung mga footing ng tulay ng treasure. Sila rin yung nagbaon sa mga war tunnel ng Hapon. Kasi sila yung gumagawa ng tunnel kaya alam nila kung nasaan yung mga tunnel. Kaya merong treasure na ang nagtatago ay Engineering Brigade ng Hapon. At sila rin yung nagsemento ng mga bunker na malalim. Ayan, so maraming salamat sa Banban Museum kay Ronnie sa video na ito na naibahagi natin para sa tulong para merong mga graphics na makikita ang ating mga katiyats kung ano ang itsura ng mga World War II Japanese tunnel na minsan ay or malimit na nilalagyan ng mga Japanese treasures. Ako'y magpaalam na, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel mga katiyats para palagi kayong updated.